dapat maging friendly tayo sa China eh. Kasi yan ang pinakamaraming turista na dumadating dito dati. Ang laki na ng binagsak niyan. So, ewan ko ba, ang pulisiya ng Pilipinas, tapos ang ingay-ingay pa ng mga senador, yung Coast Guard. Ano ba namang klaseng diplomasya meron tayo? Nakakahiya. Dito naman po tayo, ma'am, kasi nag-uumpisa na po yung mga aktibidad ng ASEAN, no? At turismo yata yung unang Makialam! or doon sa sorry po. Doon po sa sa Cebu, doon po yung napag-uusapan is tungkol sa turismo. Paano tayo makakabenepisyo dito, ma'am? Baka ang ending, sila yung makabenepisyo mula sa mga turista sa Pilipinas, kasi nakikita ko sa mga vlogs ngayon, ma'am, ng mga kilalang vloggers. Pumupunta sila sa mga kagaya ng Vietnam. Maraming mga nagko-comment doon, maraming napupunta doon, maraming mga curious doon. Baka imbis na ma-promote yung lugar natin, baka mas ma-promote pa po yung mga ibang bansa. Paano po dapat samantalahin ito ng Pilipinas? Considering tayo po yung host ng ASEAN ngayong Paano sasamantalahin ay ang mahal-mahal magbiyahe dito? Mas mura pa pumunta sa Hong Kong, Vietnam, Thailand kaysa magbiyahe ka dito sa Pilipinas. Ang mahal-mahal ng airfare tsaka ng shipping fees, no? So that's one. Ikalawa, yung dapat maging friendly tayo sa China eh, kasi yan ang pinakamaraming turista na dumadating dito dati. Ang laki na ng binagsak niyan. So, ewan ko ba, ang pulisiya ng Pilipinas, tapos ang ingay-ingay pa ng mga senador, yung Coast Guard. Ano ba namang klaseng diplomasya meron tayo? Nakakahiya. Saka alam mo parang sila parang hindi na honorable yung mga ginagawa nila kasi kung makapagsalita sila sa China, akala mo napaka superpower natin. Oo nga po. Natatawa na lang ako sa mga nakikita kong mga sinasabi ng mga senador talagang naku, kakahiya talaga. Opo, ma'am. So paano tayo makaka-attract ng turista kung ganyan ang alam mo binuksan puno ni presidente yung visa para sa mga Chinese, no? Pero kung gano'n naman ang naririnig nila sa mga opisyal natin, ba't sila pupunta dito? Sa ibang bansa sila pupunta. Opo. Ma'am, nabanggit niyo po yung issue sa China. Nakikita niyo po ba na may possible epekto din yan or yung sa pananaw ng lalo na sa mga kapitbahay natin or sa international community na nakikipagbardagulan yung mga opisyal ng Pilipinas, wag na siguro tayong diyan, wag nating kasi maganda yung relasyon natin with China. May ganyan din po ba na possibility po, ma'am, na kahit na tayo yung Pilipinas at China yung may conflict, pero yung mga nakatingin, yung mga marites na mga kapitbahay natin ng bansa, yung ibang mga bansa, baka madamay tayo diyan parang ganun po, ma'am. Naalala mo nung ASEAN, di ba pinagsabihan ng Malaysia ang Pilipinas na yung ASEAN forum is not for ang tawag dito, yung ranting, no? Hindi ka ba dapat nagrarant kasi yung speech na ni Presidente, I think was very anti-Chinese or anti-China. Pinagsabihan siya ng Malaysia na we should be talking about business and trade in this summit. Kaya nag-iba yung tono niya nung APEC na. Pero actually, siyempre, yung ibang bansa, tinitignan nila kung mahusay ang foreign policy ng mga neighbors nila. Kasi, siyempre, nagkagulo dito, pwedeng mahawa ang Vietnam, pwedeng mahawa ang Indonesia o Malaysia. So, kaya nga sa susunod na ASEAN Summit, medyo kinakabahan nga ako. I think nasabi ko na doon sa dating interview niya sa akin na kinakabahan ako na baka yung mga heads of state hindi pumunta dito sa Pilipinas dahil sa mga nangyayari ngayon. Magpadala na lang sila ng mga lower officials. Opo, tingin nyo, kumbaga, itong turismo natin, malaki yung contributions, pero napansin na rin ng ating mga tourism officials. Kaya nga, nung November ata, kung di ako nagkakamali,
binalik na nila yung ano no, yung pagbibigay ng visa upon arrival ata nung ano so mga Yung ano yun? sa China, yung Chinese no na mga turista, 'di ba? Parang binalik na nila, hindi na sila masyadong nagstrikto. Tapos nabuksan na naman itong ano, nabuksan kasi nakita talaga nila yung pagbaba at imbes na sa atin pumunta yung mga turista kasi ilang billion yan sila doon sa China. Dito na sa mga kapitbahay natin napupunta tuloy ngayon niluwagan na yung restriction nagkakaroon na naman ng ano meron na namang nagsasuggest na magkaroon ulit ng restriction. Yung ganong papalit-palit na mga polisiya po ma'am, nakakatulong din po ba yan sa or nakakasamang lalo talaga sa ating ekonomiya? Nakakasama sa turismo, nakakasama sa business. Kasi, alam mo, pag may galit na naririnig sila, galing sa mga, ano yan very senior officials, mga senador. Tapos gagamit ng words na FU, di ba? Anong klaseng, syempre, galit yung naririnig nila. So, pag ang isang opisyal galit, may security implications yan. Parang tinatakot mo yung mga tao dun sa bansang yun. Ba't sila pupunta dito? Kung takot sila. Diba? Ba't mo tatakutin? Talagang nakakahiya yung mga senador natin. Hindi ko maintindihan. Hindi ko alam kung nag-aaral sila ng diplomasya at o sinuwerte lang talaga sila at naging senador sila dahil popular sila, ganyan. Pero yung lumalabas sa bibig nila, hindi maganda when it comes to foreign relations. Parang ang dating din ma'am kung hindi ka sumasang-ayon sa kanila, traidor ka sa bayan. Gano'n naman ang nangyayari sa lahat ng sektor, di ba? So, pag nagsalita ka ng totoo, gigipitin ka. Kaya tingnan mo naman ang nangyari kay Congressman Barsaga, kay Congressman Leandro de Viste, sino pa ba? Basta marami silang pinipersecute ngayon, ginigipit. Yung kay Gutesa, pag nagsabi ng totoo, gigipitin ka. Kasi ayaw nilang ilabas yung katotohanan eh. Yan ang naging problema ngayon. Kaya yung mga investors ayaw pumunta dito kasi hanggang ngayon, bad governance. I'm saying it straight. The governance is very bad at the moment. And investors are always looking at good governance as one of the metrics. Opo.